Correct. Okay. So, let's please be seated. Okay, yung isang video hindi pa nakakaupo, yung isa nakaupo na. Okay. So, ito po ang title ay Ang Mapang-akit na Kasinungalingan. Ang mapang-akit na kasinungalingan. At talaga namang ang kasinungalingan ay mapang-akit. Ang katotohanan ay nakakasakit. The truth hurts and the lie is attractive. And ano ba ang mapang-akit na kasinungalingan dito sa binasa natin na talata? Ang gusto ko po i-focus ngayon na mapang-akit na kasinungalingan ay yung kasinungalingan na magsikap ka para ikaw ay maligtas. Kasinungalingan, magsikap ka para ikaw ay maligtas. Kami po ay nag-Bible study last Thursday, kahapon, at ito ang tema ng aming pinag-usapan. Ang isang kaibigan natin ay sabi niya, iniisip niya, pag nagsikap ako, ako'y maliligtas. Pag nagsikap ako hanggang wakas, ako ay maliligtas. Ganong pagsisikap ba ang kailangan gawin ng isang tao para siya ay maligtas? Ay andito, sa Matthew 22:37. Pag tinagalog natin, ang sinasabi diyan at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. So, yan ang kailangan mong gawain ng pagsisikap. Buong puso. Kaya mo ba yon? Tapos hindi lamang yon, buong kaluluwa mo. Buo. Walang puwang para sa ibang pag-ibig. Panginoon lang. Buong puso, buong kaluluwa, pagka umibig ka ng iba, nasinsay ka na. Ha? Lumabag ka na. Oh. Ano pa? Sabi rito, buong pag-iisip mo. So, tatlo ang binanggit. No? Lahat ng buong isip mo, puro Diyos, puro Panginoon, puro Jesus Christ. Lahat ng kaluluwa mo, Jesus Christ, the Lord God. Lahat ng puso mo, the Lord Christ. So, meron na bang nakagawa sa atin yan? At meron bang makakagawa niyan? Yan yung sinasabi kapag sinabi nating tutupad tayo, magsisikap tayo para maligtas, yan yung kailangan mong pagsikapan. Pero kung hindi mo magsisikap yan, ay laglag ka. Hindi ka pasado. Tapos, ang sabi pa, pangalawang katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sarili. Talong mas mahirap. At mahalata talaga. Kasi ang Diyos, invisible. Pero ang tao, visible. So, yung kapwa mo tao, ibigin mo. Kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang ito, utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. So ito po ay halos imposibleng magawa ng isang tao. At kaya pag sinabi ng isang tao sa inyo, hindi pa ako ligtas kasi hindi pa ako nakakatupad. Paano ka maliligtas? Magsisikap ako. So kung itong sasabihin mo, sige, ito ang pagsisikapan, kaya mo ba? Hindi ko kaya. Paano ka maliligtas ngayon? Ito po ang problema ng mga taong gustong magsikap. Akala nila, simple lang ang requirement ng Diyos para makapasa sa kanyang kaharian. At hindi po sinabi ritong magsikap ka lang. Susubok lang ako, baka sakali, makaya ko. No? Hindi yun ang sinabi. Ang sinabi ay gawain, umibig. Hindi sinabing, itry mo lang na umibig. Baka sakaling in the end, okay, sufficient. Hindi Ang sabi umibig. At talagang gawain mo na to. At hindi lamang gawain mo, gagawain mo yan ng buong buhay mo.
Walang palya, araw-araw, minuminuto. So, sino ba makakagawa niyan na minuminuto, araw-araw, buwan-buwan, linggo-linggo, taon-taon? Puro isip mo, puro Diyos. Ang puso mo, ang nasa puso mo lang ay pag-ibig sa Diyos. Ang kaluluwa mo ay nakabuhos sa Panginoon Diyos. Walang para sa sarili, walang para sa pamilya, kundi puro para sa Diyos. Pag hindi mo nagawa yan, hindi ka nagsikap at hindi mo natupad, laglag ka, hindi ka pasok, bagsak ka. Kung yan ang pamantayan ng kaligtasan, walang maliligtas. At lahat ay mabubulit sa impyerno. Kaya, batay sa pamantayan na ito, sa pinakadakilang utos, ay mapang-akit na kasinungalingan ang magsabi na magsisikap ako para ako'y maligtas. Kasinungalingan yan dahil isang bagay yan na never na kahit sinong tao ay makagawa. Pumunta tayo sa panibagong batayan. Batay doon sa mga nauna ng mga propeta sa atin, kagaya ni Adan. Hindi naman propeta si Adan, pero yan ay isa sa mga likha ng Diyos, kausap ng Diyos, wala ng kalikasan. Isipin mo bukod tangi si Adan ang ginawa ng Diyos na walang likas na makasalanan. Tayong lahat ay likas na makasalanan, yan ang nature natin. Si Adan walang ganun. Laglag pa rin siya. Hindi pa rin niya na mahal ng buong puso, kaluluwa at lakas at isip ang Panginoong Diyos na nakakausap na niya. At yan ay hardin, at yan ay Eden. Yan ay perfect environment. Kung sino at iisa lang ang utos, huwag kang kakain nun, bumagsak pa siya. So, based on that failure, ano makakatupad? Kung yung most ideal condition, wala siyang sakit, wala siyang poverty, wala siyang problema, no? Wala siyang kapitbahay, wala siyang biyanan, wala siyang boss. Ang problema niya lang ay wag kang kakain nun, daglag pa siya. Hindi mo yun. Ganon din naman ang nangyari kay Moises, kay Abraham, kay David, na tinuring ng Diyos na the best ng mga mananampalataya. Pero ang dami rin lang mga kasalanan. Laglag din sila. So, base sa napakataas na requirement ng Diyos, sa utos ng Diyos, yan ay isang kasinungalingan na magsisikap ako para maligtas. Kasinungalingan yan. Yan ay mapanlinglang na kasinungalingan, pero kaakit-akit sapagkat yan pa rin ang ginagawa ng tao. Kahit anong gawin nating ebanghelismo, soul winning, at pagkalat ng mensahe na libre ang kaligtasan, hindi sa gawa ang kaligtasan, naggagawa pa rin sila para maligtas. Doon pa rin sila pumupunta, naaakit pa rin sila ron. Baptist na yung iba, pupunta pa sa dating daan, pupunta pa sa iglesia, babalik sa Katoliko, babalik sa sarili niyang relihiyon. Kausap ko po kahapon, sarili niya yung relihiyon niya dahil ayaw niya ng mga Bible verses na galing kay Pablo. So, pagka sinabi ni Pablo, ay hindi yan tatanggapin niya. So, yung mga sinabi lang ni Kristo tatanggapin. Talagang masyadong kakaunti lang yung Bible niya. No? Pero, yan po ang problema, no? Gusto niya makatupad. Gusto niyang makapaglingkod. Gusto niyang magsikap. At yan ay karamihan naman ng tao, hindi lamang naman yung kausap ko. Yan ay default. At ang tao ay nalilinlang at naakit kasi sinungalingan na yan. At batay sa mataas na kriteriya, hindi pwede yan kasi sinungalingan yan.
Batay doon sa mga sumubok na kasinungalingan yan. At batay sa napakaraming mga kailangan gawin, walang sino mang makakatupad niyan. Okay? Sabi nga sa Santiago 2:10, James 2:10, if you follow the law and offend in one point, you are guilty of all. Isipin mo, buong buhay mo, sinusunod mo ang utos ng Diyos, mabait ka, nagpakabait ka. Bago ka mamatay na nagkarasala ka, isa lang. Laglag lahat yung ginawa mo. Lahat ng ginawa mo buong buhay mo ay hindi ka tanggap-tanggap dahil lumaglag ka ng isang beses. Yan po ang problema ng tao dahil ang Diyos ay perfect. Kaya pag sisikapan mo yun, hindi mo makaabot yun. Lahat ay nagkasala at di makaabot. Never mong maabot. Kasi pag malapit ka nang makaabot, nagkasala ka ng isang beses, laglag ka, balik back to zero ka, negative. So, susubo ka na naman. Laglag ka na naman. Araw-araw nalalaglag tayo eh. Ang isang tao na nagsasabing hindi siya nagkakasala sa isang araw ay sarili niya. He is deceiving himself. If we say, we have not sinned in thought, in word, and in deed. Maraming paraan para tayo magkasala. Sa isip, sa salita, sa gawa. Pagkatapos, ang pagkakasala natin, hindi lang yung commit natin, kundi yung na-omit natin, yung hindi natin nagawa. So, hindi ka nga nagkasala sa salita mo, hindi ka nga nagkasala sa isip mo, hindi ka nga nagkasala sa gawa mo. Meron namang dapat kang gawin, pero hindi mo ginawa, laglag ka pa rin. So, halimbawa, yung sumamba sa Diyos, hindi mo ginawa. Yung pagpunta sa Diyos at paghingi ng tawad sa Diyos, hindi mo ginawa. So, hindi ka nag-isip ng masama, hindi ka nagsalita ng masama, hindi ka kumilos ng masama. Meron ka namang dapat gawin, hindi mo ginawa. Laglag ka pa rin. Impyerno ka pa rin. So, napakataas, mahirap. Kaya dapat hindi natin iniisip yan. Alam nyo, yung exam, tinatawag na malupit, yung mga malulupit naming professor. Pero silang klase ng exam, ang tawag doon, right minus wrong. Wrong minus right. So, halimbawa, meron kang exam, no? Walo ang 10 items, 10 questions. So, meron kang tama na 8, dalawa yung mali mo, ang score mo, 6. Kasi yung 2 na mali, ima-minus doon sa right. Eh kung 8 yung tama mo, minus 2 kasi may 2 ka mali. Kaya hindi 8 ang score mo. 6. Lupit, ano? So, dito sa base sa computation na to, sa method na ito, pwede kang maging negative sa harap ng Diyos. May utang ka pa. Diba? Bis na pasado ka, may utang ka pa. Kasi nga, masyadong mataas ang standard. No? Sabihin na natin, halimbawa, na ang kasalanan, pag himingi ka ng tawad, no? Ay sabihin na natin, ay talagang buburay ng Diyos. O sige nga, humingi ka ng tawad. O, nagkamali ka. Sa isang araw, nagkamali ka. Humingi ka ng tawad ngayon sa isang araw na yon. Okay? Ang problema natin sa ganyang style, na hihingi ka ng tawad, buburay ng Diyos yung mali mo, masisiro mo ba yon? Kasi, hihingi ka ng tawad, dun lang sa alam mo. Eh, paano malalaman kung ano yung lahat ng kasalanan mo sa isang araw, or isang linggo, or isang buwan? Hindi mo malalaman yun, kasi may mga bagay na kasalanan pala, pero di mo alam. Nagkasala ka pala. Na-offend pala ang Diyos. Eh, hindi mo nahingi ng tawad. So, ang nahingi mo ng tawad, halimbawa ay 100 kasalanan. Yan, sa Catholic, mayroong confession. Ba? So,
So, pagkatapos ng confession, sabihin ng pare, meron ka pa bang alam? Baka may nakakalimutan ka. Ha? Kasi kung may nakalimutan ka, hindi kompleto yung penance, hindi kompleto ang pagpapatawad ko sa iyo kasi may nakalimutan ka. Kaya, isip ka pa. Ganun ang confession sa pare, no? So, lalo na sa Panginoon, marami siyang alam sa sikreto sa buhay natin. So, kung yun ang criteria na pag humingi ka ng tawad, papatawarin, paano mo nalaman na kumpleto yung paghingi mo? Ngayon, kung hindi kumpleto, akala mo, ayos na ayos ka sa Panginoon, you are right with God, kasi humingi ka ng tawad, pero may na-miss ka pala na 2, 3, pagdating mo sa Diyos, sa paghukom, meron kang hindi nahingi ng tawad eh. Ha? Lagot. Doon ka sa baba. Bakit po? 'Di ba, humihingi naman ako ng tawad. Nagsisikap naman ako. Hindi, meron kang 3 nakalimutan eh. Hindi ko alam yun. Ignorance is not an excuse. 'Di ba? Hindi porket di mo alam, papatawarin kita doon. Ang criteria, humingi ka ng tawad. So, by all accounts, talagang hindi pwede yung pagsisikap. Yan ay isang malaking kasinungalingan. No? Yan ay isang mapang-akit na kasinungalingan. Kahit kasinungalingan yan, at kahit paliwanag natin ng paulit-ulit, yan pa din ang gagawin ng tao. Yan pa din ang babalikan ng tao. Yan pa din ang ibabalandra sa atin at sasabihin ay dito na lang ako kasi dito na ako lumaki. Ganun na lang, no? Galangin mo na lang yung relihiyon namin kasi dito na ako lumaki. Yan na yung gusto ko. Kumbaga, nasukol mo na lahat ng argumento, sinabi mo na, yung great commandment, yung great failure ng lahat ng naunang mga man of God, yung great problem of seeking forgiveness and not being complete and thorough, sasabihin pa rin nila, di bale, dito na rin lang ako, okay lang, sige, salamat na lang. Hindi pa rin ako papupunta sa inyo. Kumbaga, after 1 hour ng pagpapaliwanag, sasabihin mo na lang, ay, ganun ba? No? Napagod ka, pero ganun talaga ang trabaho natin, mga kapatid. We will try our best. We will do what is correct. We will preach the truth. We will exhaust all efforts. Sasabihin natin kung ano ang tama. Ngayon, tanong, bakit gumawa ang Diyos ng mga patakaran na imposibleng sundin? Bakit? Bakit ganun? Yun ang siguro susunod na tanong. Kung yan pala imposible, napakataas, imposibleng ma-perfect ng tao, at pag namalapit na niyang na-perfect, babagsak na naman siya kasi pag nagkamali ka sa isa, bagsak ka. At walang makakagawa kahit yung nasa perfect environment, perfect fellowship, walang sinful nature, laglag pa rin. So, imposible talaga. Ba't ginawa ng Diyos na ganyan? Ito ang sagot. Galatians 3:24. Galatians 3:24. Yan po ang sagot. No? Sabi po ng Galatia 3:24, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Yun. Pala ang purpose. Ang purpose ng Diyos, kaya tinaasan niya ng gusto, hinirap niya ng gusto, ang kautusan, ang requirements para maligtas, para ihatid tayo kay Kristo. Para mag-give up ka na. Panginoon, sinubukan ko pumasa. Sinikap ko lahat. Pero ako ay failure. Kaya tatanggapin ko na ang ano ba ang gusto mo. Pumunta ka sa paanan ni Kristo. Yun ang gusto ko mangyari sa iyo. Tigilan mo na yung pagsisikap.
Tigilan mo na yung pag-iisip, yung sinungalingan na kaya mong abutin ang aking pamantayan. Hindi mo nga maabot yan. Tinaas ko nga ng gusto yan. Walang makakaabot yan. Ang solusyon mo lang, anak, pumunta ka kay Kristo para ikaw ay maligtas. Yun ang tanging paraan para maligtas ka. Lumuhod ka sa paanan ni Kristo, ligtas ka. Libre. Pagkatapos, at saka ka mabuhay sa pananampalataya. At saka ka gumawa ng mabuti. Hindi para maligtas, kundi dahil iniligtas ka na ni Kristo. Pagkatapos mong salbahin ng aking anak na si Kristo, ang anak ng Diyos, ligtas ka na, okay ka na sa akin, pasado ka na, libre ang pagpapasa sa'yo, libre, sa biyaya ng Diyos yan, yan ay sa kahabagan ng Diyos. Hawak mo na yan. Pag hawak mo na yan, dahil kay Kristo lamang, hindi sa pagsisikap mo. Hawak mo na yan, binigay na sa iyo yan, okay. At saka ka kumilos ngayon para maging tapat, para magmahal, para magsamba, at lahat ng failures na mangyayari sa buhay mo, hindi yan mawawala ang kaligtasan mo. Masasaktan ako dahil magfe-fail ka pa din. Pero, ligtas ka pa din. Dahil ang kaligtasan mo nakabase kay Kristo, hindi dahil sa kalalagayan ng kaluluwa mo. Yan po ang malaking mensahe, no? Yung pagsisikap para maligtas, ito ay nakakaakit, pero bakit ba ito nga ay nakakaakit, ano? Bakit nga ba ang mga tao, kahit napaliwanagan natin, naaakit pa rin sila dyan sa kasinungalingan na yan? Una, araw-araw kasi nagsisikap tayong kumita. Diba? At pagka kumita tayo, naisip natin, pagka gumawa ako, nagtrabaho ako, kumikita ako, masaya ako. So parang ini-equate ng tao sa yung kaligtasan. No? Pag ako'y nagsikap, ako'y nagpagal, ako'y nagtrabaho, kikita ako. So ganun din ang kaligtasan. Pag sisikapan ko, pag magiging masipag ako, kikitain ko yung kaligtasan. Yun ang fair. Nothing is free. Diba? Hindi naman inaabot lang isa yung pera, hindi ka nagtrabaho. So ang iniisip ng tao, hindi rin iaabot ng, imposibleng iaabot na lang sa akin ng Diyos ang kaligtasan na wala akong ginawa. Dapat gagawin ako. Kasi yun ang experience ng tao eh. Nothing comes for free. Pero sinabi na nga ng Diyos eh, not by works, it is free. So bakit hindi mo patanggapin na something comes for free? And it is the love of God, the grace of God, salvation of God, which is by grace alone, not by works. Tanggapin mo yan. Tigilan mo na yung kasinungalingan na nothing comes for free. Something comes for free. And it comes because of Christ. Yan ang ating gustong ikalat sa buong mundo. Kaya tayo nagwo-worship service, kaya tayo nag-aaral, para ipasok sa isip natin yan at i-share natin. Una, makonvince natin yung sarili natin. Yun pala ang sentro ng aking pagkatao. Yun pala ang meaning ng aking buhay. Kaya pala ako dito sa Riyadh para kung meron akong kaibigan na nagsisikap pa, na bubuhay sa kasinungalingan at naaakit sa mali, ay bahagian ko siya ng truth. Yun pala ang papel ko sa buhay. So go! After this worship service, after our dismissal, go! Go to them and tell them the truth. Yun ang ating papel sa buhay. And keep going to your friends, to your loved ones, dyan sa Riyadh, sa Pilipinas, kahit saan, ikalat niyo yan. Huwag tayong manahimik. Dahil yan ang mensahe ng kaligtasan ng tao na libre.
at hindi pinagsikapan. Alisin natin sila sa kasinungalingan at matutuwa ang Panginoong Diyos. Ang bawat kabiguan natin, no? Bakit kaakit-akit yan? Kasi pagka tayo nabibigo, ano ba ang ginagawa natin? Pagka tayo'y nagkakamali sa buhay, kakaroon ng problema, no? Ay magsisikap tayo na bumawi, 'di ba? Babawi tayo. Makuha ulit yung dignidad natin. Bumagsak tayo sa buhay, sa kabuhayan. Gagawa tayong paraan para umakyat ulit, para tumaas ulit. So iniisip ng tao, nalugmok ako sa kasalanan. Ang solusyon diyan ay magpapakabait ako, magpapakabuti ako. Gagawa ako ng kabutihan sa buong mundo hangga't ako'y nabubuhay para makabawi naman. Yun. Yun yung prinsipyo ni Dr. Ong. Para marami tayong baon. Di ba? Sabi ni Dr. Ong. Para pagdating natin sa hukom, sa Diyos, harap natin sa Diyos, madami tayong natulungan, marami tayong baon. Sasabihin niya siguro sa Panginoon Diyos, Panginoon, ito, mga natulungan kong tao. Libre kong sinabi yung mga advice tungkol sa health. Madami akong baon. Madaming nagsasabi na salamat kay Dr. Ong dahil nalaman ko yung mga maling ginagawa ko at ako'y naging malusog, tumagal ang buhay ko dahil kay Dr. Ong. Di baon yun? Iniisip niya yung mga baon na yan, yung mga nagawa niya, ay magbo-boost sa kanya para papasukin siya ng Diyos. Nasasabihin, sige, dahil marami ka natulungan, welcome. Come and go inside. Okay? Salamat po. Yan. Pero hindi yun ang criteria kasi kahit marami kang baon, those are filthy rags. Marami kang gawa na makabutihan, yan ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos sapagkat kapos yan. Kulang yan. So yung baon mo, baliwala yan. No? Yung pagsisikap mo para makabawi, nalugmok ka sa kasalanan, yung pagsisikap mo para makabawi ay isang pagdura sa mukha ni Kristo. Bakit? Sapagkat ang pagsisikap mo para makabawi ay isang pagsasabi sa Diyos na, oo nga, Panginoong Diyos, Ama, oo nga, si Kristo na ang namatay para sa akin. Nagsikap na siya para ako'y iligtas. Pero kulang yan, dagdagan ko. Kulang yung ginawa ng anak mong si Jesus Christ. Napakulang siya sa krus eh. Naniwala na ako doon. Pero sa tingin ko, hindi enough yan. Kaya eto pa, nagawa pa ako mabuti, dagdagan ko pa. Pagdura yun sa mukha ng Diyos. At sasabihin mo, not enough. Para sa akin, hindi tama yan, hindi sufficient yan. Kailangan meron din akong input. Pero sa Panginoong Diyos, magtiwala ka sa anak ko, lahat ng atraso mo sa akin, zero na yan. Tumawag ka kay Kristo bilang tagapagligtas, sabi mo, Lord, iligtas mo ako. Ganun lang. Lahat ng account mo, lahat ng penalty mo, burado na yan. Ganun kasimple ang kaligtasan sa harap ng Diyos. Okay? So, fair yun. Sa Diyos, fair yun. Sa atin, maaaring sabihin natin, hindi fair. May tatawagin ka lang pangalan, ligtas ka na, wala ka na utang. Isang trigger na pangalan lang, wala ka na utang. Fair ba yun? Sa pamantayan ng tao, hindi yun fair. Sa pamantayan ng Diyos, na mas mataas ang isip kaysa sa atin, yun ang gusto niya eh. Kanino ba tayo may utang? Wala tayong utang sa tao pagtungkol sa kaligtasan. Hindi natin yan utang sa tao, sa kapwa-tao. Ang pinagkakautangan natin ay ang hustisya ng Diyos. At Diyos ang magsasabi, paano mabubura ang mga atraso natin sa Kanya.
At ang sabi niya, ito ang paraan para mabura. Yung dugo ng aking anak mo si Kristo na nabuhos, ipahid mo dyan sa mga kasalanan mo, ipahid mo dyan sa maraming puso mo, burado na yan. Malinis na yan. So, ganun lang. Walang pagsisikap, walang baon, walang ano. Ganun lang. Hindi ako maniwala dyan. Ayun, pagdurayan sa harap ng Diyos. Hindi ka naniniwala sa pamamaraan ng Panginoon, eh siya ay mas mataas kaysa sa atin. Anong sabi ng Panginoon? Sa Isaiah 55, verse 8 to 9, no? Sabi niya, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip. Oh. At ang inyong mga lakad ay ay hindi ano, at ang inyo ng mga lakad ay aking lakad, sabi ng Panginoon. So tinatanggi ng Panginoon that your ways are and thoughts are the same as mine. Huwag mong ipapantay yung pag-iisip mo at lakad mo sa pag-iisip ng Diyos at lakad ng Diyos. Bakit? Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Oh. Tinataas ng Diyos ang sarili niya. Yung pag-iisip mo, kung ano ang fair, huwag mong ipantay doon sa pag-iisip ng Diyos kung ano ang fair. Kasi mas mataas. Pinag-isipan, kumbaga hindi pinag-isipan, kundi yan na ang nasa mind of God. So yung mind mo, maliit, mababa, mababaw, limitado, huwag mong ikumpara sa isip ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, pamantayan ng Diyos, mataas, pero sa pangalan ni Kristo, mabubura, makakaabot ka sa pamantayan ng Diyos at mabubura yung atraso mo sa Diyos sa pamamagitan lang ng pagtawag kay Kristo na anak ng Diyos na namatay sa krus, na nabuhos ang dugo para sa iyo. Pag tinanggap mo yan at tinawag mo yan, si Kristo, sabi mo, Lord, sama mo ako dyan. Naniniwala ako dyan. Huwag ka na, hindi mo na kailangan magpagsikapan ang kaligtasan mo. Ligtas ka na. Hindi mo na kailangang maghirap para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mayroon ka na yan, libre. Yan ang pangako ni Kristo. Yan ang pangako ng Diyos Ama. At anong ibig sabihin? Siya mas mataas eh. So kung mas mataas siya, maniwala tayo sa mas mataas. Sa kataas-taasan. Kesa sa ibalandra natin yung ating sariling pag-iisip. Sabihin na natin, sumuko na tayo. Sabihin natin, Lord, mas mataas ang pag-iisip mo. I surrender all. Hindi na ako papalag. Kung anong gusto mo, kung anong sinabi mo, naniniwala na ako. Yan ang pagsuko at yan ang gusto ng ating Panginoon. Na yung katotohanan ayon sa kanyang sinasabi ay mag-subscribe tayo doon. No? Sakyan natin yon at tayo ay maliligtas. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kalat po natin yan. Napaka-importanting mensahe na hindi dapat pag-isipan pa natin ano pang mga sinasabi ng mga tao, i-record natin. Halimbawa, sa paghayo natin, no? Ito yung tatlong sinabi ko, no? Na una, mataas ang kailangan kaya hindi mo mapupuntahan. Marami nang sumubok, nag-fail. Kaya may example na tayo. Wala kang may bibigay na example na nagtagumpay. At pangatlo ay ito ay kaakit-akit dahil sa natural sa ng tao. Pang-apat ay ang Diyos ay mas mataas. Kaya mag-submit tayo sa mas mataas niyang pag-iisip. Magbaba tayo ng ating
pag-iisip at sabihin na natin, tapon ko na yung mali ko, tapon ko na yung mga iniisip ko, paano maligtas, tatapon ko na yung pagsisikap ko, hindi yan pala, kulang pala yan, at susunggaban ko na yung sinasabi ng Panginoong Diyos na ako ay maliligtas sa paanan ni Kristo Jesus. Yan lang po. At tayo ay mayroong magandang presentasyon ng Ebanghelyo, at kung ikaw ay wala pang kaligtasan, gawain mo yan. Mag-isip ka niyan, pag-isipan mo yan, at tumawag ka sa Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, hiningi po namin ngayon na ang inyong mga anak na nakinig ay maging kasama sa gawain ng pagkakalat at paghahayag ng inyong mga salita. Nawa po, dumami kami na hindi lang yung pastor, hindi lang yung diakono, hindi lang yung mga leaders, kundi lahat ng umaattend, lahat ng nakapakinig ay maging ebanghelista, maging mga tao na humahayop nagsasalita ng katotohanan upang ang kasinungalingan na kaakit-akit na magsikap para maligtas ay mawala sa aming pag-iisip at sa pag-iisip ng aming mahal sa buhay. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.